Magandang gabi Pilipinas, narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Malinsangang panahon pa rin po ang mararanasan sa bansa habang patuloy pa rin sa pag-iral itong rich and high pressure area. Umaabot pa rin po yan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon po sa pag-asa, inaasahan po natin sa mga susunod na oras, malaking bahagi po ng Pilipinas ay makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na magdadala naman po ng tsansa ng mga pulo-pulong pagkidlat, pagkulog o yung tinatawag din po natin na isolated thunderstorms. Samantala, hit na hit pa rin ang usapang tag-init, gaano nga ba kataas ang temperaturang naitala kaninang hapon. Ayon po sa pag-asa, as of 2 p.m. ngayong araw, dito po sa Cabanatuan City ang pinakamataas na temperatura na umabot ng 36.6 degrees Celsius. Sinundan naman po ito ng 36 degrees Celsius na itala po yan sa Tuguegarao, habang dito po sa Quezon City na itala naman ng 35 degrees Celsius. Sa General Santos City na itala po ang 34 degrees Celsius, habang dito naman sa Naiya, Parañaque umabot po yan ng 33.9 degrees Celsius. Ang iba pang detalye tungkol sa lagay ng ating panahon, alamin po yan sa aming pagbabalik. Air 21 online booking. Book, pay, ship. www.onlinebooking.air21.com.ph. The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Opisyal nang inanunsyo sa publiko ang ilang mga pagbabago sa mga terminolohiya ng pag-asa. Sa mga nakalipas na taon, 3 kategorya lamang ang ginagamit ng pag-asa sa kanilang ulat panahon. Ang tropical depression, tropical storm at ganun din ang typhoon. Ngunit sa lakas ng bagyong Yolanda na tumama sa bansa noong 2013, napagdesisyonan pong i-adopt na rin ang term na super typhoon. Ngayon 2015, 4 na klasifikasyon na po ang gagamitin sa bagyo. Sa tropical depression category, taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot ng 61 kilometers per hour or less. Dito naman sa tropical storm, yan po ay sa pagitan ng 62 to 117 kilometers per hour. Ito po nakikita po natin dito na severe tropical storm, yan po ay gagamitin lamang sa shipping forecast. At dito po sa typhoon, yan po ay 118 to 220 kilometers per hour. At ang pinakabago, ito nga pong super typhoon na nagtataglay po ng maximum winds na aabot ng 220 kilometers pataas. Samantala, dahil nagkaroon po ng pagbabago sa klasifikasyon ng bagyo, in-apply na rin ang changes pagdating po yan sa mga public storm warning signals. Kahapon po ay opisyal na rin inanunsyo ng pag-asa ang pagdadagdag ng signal number 5. So kung dati hanggang signal number 4 lamang ang babala, ngayon gagamitin na rin po ang signal number 5 na indikasyon naman na mararanasan ang lakas ng hangin nga abot ng higit sa 220 kilometers per hour sa loob po yan ng hindi bababa sa 12 oras. Ang ganito kalakas na hangin ay magdudulot ng malaki at malawak na pinsala sa mga apektadong lugar. Tutok lamang po kayo sa Panahon TV para po malaman natin ang mga pagbabago hindi lamang sa lagay ng ating panahon, kundi ganoon din po sa mga babalang ilalabas ng pag-asa. At ngayon po alamin na po natin ang oras kaya sisikat si Haring Araw bukas. Sa ating sunrise po ay 5:27 ng umaga at yung sunset po natin 6:18 ng gabi. At yun po ang latest mula po dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update sa News Live. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat.